Okay po. Focus po muna tayo sa preposition para hindi na kayo malito. Pag sinabi natin preposition, meron po kasi sa English na mga salita na tinuturing silang bilang preposition at kailangan natin silang tandaan katulad po nitong in, on, at, for, to, of, down, up at marami pa pong iba. Kaya naman dapat tandaan natin na pwede pala pag nakakita tayo ng in, preposition yan. Pag on, preposition yan. Pero hindi sa lahat ng panahon. Dumidepende po yan kung paano sila ginamit. Okay? Pero automatic, pag, pag nakita nyo itong mga salitang ito, preposition po yan. Okay? Minsan po kasi ginagamit din yan bilang adverb. Pero ang original na gamit nila ay tinatawag na preposition. Okay? Pag sinabi nating preposition, laging may kasunod na noun o pronoun. Katulad nito, I trust in you. Itong in, yan po yung preposition natin, di ba? Ito po yon. Yung pronoun na sinasabi ko na kasunod ay itong you. Okay? Lagi siyang may kasunod na noun o pronoun. Dito sa isa, it is on the table. Kung mapapansin nyo, pagkatapos ng on, yung noun natin, ang ginamit natin ay noun. Table naman. Okay? Pinangalanan natin yung bagay at table nga po yon, mesa. Itong pronoun, itong you ay pronoun kasi gumamit lang naman tayo ng salita na panturo doon sa tao. Pag yung salita ay panturo sa tao, katulad ng you, pronoun ang tawag doon. So, tatandaan nyo lang, ang preposition po, ang tamang paggamit ng preposition, ang kasunod, sinusundan po siya ng alinman sa noun o pronoun. Okay? Yan po ang nakasaad sa batas ng English grammar na pag gumamit ka ng preposition, susundan mo ng noun o pronoun. Okay? So, basahin ko lang po ito para mas maliwanag. Ang tamang posisyon ng preposition at noun o pronoun na kapareha niya ay dapat ganito. Preposition muna, yan yung una. Tapos, bago pa yung noun o pronoun na kanyang kapareha. Kaya nakalagay dito number 2. Yan ang tama, ha? Katulad po nito, halimbawa, the ball under the table. Yung under, preposition din po yan. So, number 1 yan. Kaya number 1 kasi nauna siya bago pa doon sa table na noun natin. Okay? Kung mapapansin nyo yung table natin, isang noun na pangalawa pagkatapos ng preposition. Okay? Ibinibigay ko lang sa inyo yung tamang posisyon. Okay? Na ayon sa ating English grammar, ayon sa batas ng English grammar. Ngayon po, ito pong preposition tapos ang kasunod ay alinman sa noun o pronoun. Tinatawag po natin, kasama po yan sa tinatawag na, kabilang po yan sa formal English. Okay? Ibig sabihin yan, maaari nating gamitin yung ganitong pagpoposisyon pag tayo ay gumagawa ng letter, okay? Business letter, o kaya pag tayo ay pagpatungkol sa academics, sa government. Ganito po dapat ang paggamit ng preposition. Preposition muna bago noun o pronoun. Tandaan nyo na. Okay? Pag ganito ang ginawa nyo, ang tawag dyan ay formal English. Okay? Kasi po, ganito. Pag ang nangyari, binaliktad nyo itong dalawa, itong nauna, itong noun o pronoun, tapos ang isinunod nyo ay preposition, hindi na po formal English yun. Ang tawag na ay informal English na kung saan ay tinuturing na mali sa English grammar. Okay? Kaya pag kayo'y gagawa ng mga paragraph sa eskwelahan, okay, patungkol sa eskwelahan o sa government o sa mga negosyo, mga business letter, dapat ang gagamitin nyo ay formal English kung saan preposition muna bago ang noun o pronoun. Tandaan nyo na po. Kasi pag binaliktad nyo yung dalawa, mali na po kayo. Okay, makikitaan kayo ng mali. Okay? Ganun po yon. So, ito po yung halimbawa kung saan ay preposition muna ang nauna, tapos sumunod ay noun o pronoun. Sa pagtatanong, ito yung ating halimbawa. About what are you talking? Kung mapapansin nyo, minsan lang natin maririnig yung ganito. About what are you talking? Kalimitan ang ating nagagamit, what are you talking about? Di ba po ba? Pero sa totoo lang, sa English grammar, ito po ang tama kapag gumamit tayo ng preposition.
tapos kasunod ay noun. Ito, about what are you talking? Hindi po itong what are you talking about. Okay? Ngayon, ipaliwanag ko na sa inyo, bakit nagkaroon ng preposition na kung saan ay nasa dulo ng sentence. Katulad nito, what are you talking about? 'Di ba? At ito pa yung lagi nating ginagamit. Alam niyo kung bakit ito yung ating laging ginagamit? Kasi ito po ay informal English. Pag sinabi nating informal English, pag tayo nakikipag-usap sa kaibigan, kalimitan yan po ang ginagamit natin. Ganun po 'yun. O kunwari, hindi patungkol sa academics, hindi patungkol sa negosyo o sa sa government ang pinag-uusapan, ito lagi ang ating ginagamit. Kasi po, ito po ay informal English. Pag sinabi nating informal English, yan po yung gamit na gamit sa publiko. Okay? Yan ang gamit na gamit. Pero kung ibabase mo kung alin ang tama, ito ang tama. About what are you talking? Okay? Ganun po yon. So, may mga dahilan bakit sinasabing tama itong about what are you talking at saka mali itong what are you talking about. Okay? May mga batayan. Una, sa English grammar po kasi, gumawa ng batas na mali raw pag nauna ang noun o pronoun sa kanyang kaparehang preposition. Mali raw yun. Kaya yun naman ang sinunod. Okay, sinunod sa batas ng English. Tapos, ito pong what are you talking about, mas nauna po itong gamitin kaysa sa magawa yung batas na kung saan ay preposition muna tapos noun o pronoun ang susunod. Ganun po. Dahil sa mas nauna po itong what are you talking about na gamitin, nakasanayan na ng mga tao na gamitin ito maski tinuturing ng mali ang pagpuposisyon ng preposition at ng noun at pronoun. Nakasanayan na. Okay, ganun po 'yon. At meron pa. Kasi po, kaya laging ito rin ang nagagamit, what are you talking about? Kasi yung ibang Amerikano, mas gusto nila yung tunog nitong what are you talking about kaysa sa about what are you talking. Mas madali nilang ibigkas at saka mas nagagandaan sila sa tunog. Yun lang po yung kanilang rason kung bakit ito ang ginagamit nila. Kaya hanggang ngayon, gamit na gamit. Okay? Yan po ang dahilan. Okay, nakasanayan na. Tapos, dahil sa tunog. Okay? At saka, ito po, pwede lang natin gamitin kung tayo ay naka-informal English, may kipag-usap lang sa barkada, sa kakilala, na close sa atin, na makakaintindi sa atin. Okay? Hindi dun sa bagong kakilala, tapos, ang pinag-uusapan ay patungkol sa government, dapat itong gamitin nyo. About what are you talking? Para masabing, tama yung inyong English grammar. Okay? Okay, kung may magtatanong, alin po ba dito sa about what are you talking yung noun o pronoun? Ito pong buong salitang ito, itong what are you talking, noun po yan. Ang tawag nga lang noun clause kasi binubuo po siya ng subject at verb. Ito yung subject, yung you, yung verb talking na kasama ng what. Okay? Tapos po makikipansin, tingnan nyo dito sa ating formal English. Yung about, yan yung una, yung preposition. Sumunod ay yung ating noun na tinatawag na noun clause kung saan ay what are you talking. Nasa pangalawang posisyon. Samantala dito sa tinatawag na preposition at the end of the sentence, noun clause muna. Tapos saka pa yung preposition. Tingnan nyo, what are you talking? Yan yung noun clause. Siya yung unang posisyon. Yung preposition natin, naging pangalawa na yung about. Okay? Bumaliktad na yung kanilang posisyon. Pag ganyan po, naka-informal English na yung ating ginagamit. Okay? Okay, kung gusto nyo makagawa ng iba't ibang klasing mensahe sa English na yung preposition ay nasa dulo, kailangan malaman nyo ito. Importante. At sana tapusin nyo. Kasi pag hindi nyo nalaman ito, konti lang ang magagawa nyong
preposition na nasa dulo. Okay? So ito, kailan pwedeng gumamit ng preposition na nasa dulo? So, pwede po tayong gumamit ng preposition na nasa dulo kung tayo ay gagamit ng WH questions. Katulad po, pag gagamit tayo ng what, which, who, whom, where, o when sa pagtatanong. Pero ito, nasa unahan ito kasi nagtatanong nga tayo eh, di ba? So, ito po mangyayari. Halimbawa, which hotel did you stay at? Kung mapapansin nyo, yung at natin, yan yung preposition. Tapos yung pinaka-noun na kapareha niya ay nandito sa unahan. Itong tinatanong na aling hotel. Itong which hotel. Pag sinagot natin yan, yung which hotel, aling hotel, yun yung hotel na kapareha nitong ating preposition at. Okay? So, pag tinagalag natin itong which hotel did you stay at, aling hotel ka nanatili? Pag sinagot natin yan, yung magiging sagot, yun yung kaparehan ng ating preposition. Mapa noun man yan o mapa pronoun. Pero, ang magiging sagot dito, noun. Okay? Kasi tinatanong natin yung pangalan ng hotel eh. Okay? Okay, para makita talaga natin yung kaparehan na noun ng at natin, iginawa ko kayo ng declarative sentence. Hindi tanong. Parang gumawa ako ng declarative sentence para dito sa ating tanong na ito, okay? I stayed at the Manila Hotel. Nanatili ako sa Manila Hotel. Yung Manila Hotel dito, yan yung kapareha na noun ng at. Okay? At kaya mapapansin nyo, at tapos noun na Manila Hotel. So, kitang-kita, di ba? Nanatili ako sa Manila Hotel. Yung sa dito, yan yung at. Tapos yung Manila Hotel, yan yung noun. Okay? Ngayon, kung gagawin natin itong which hotel did you stay at bilang formal English, hindi informal, ganito mangyayari. At which hotel did you stay? Aling hotel ka na natili? Okay? Sa Tagalog, kaparehas din. Sa English nga lang magkaiba sila. Kasi yung isa, naka-formal, yung isa, informal. Okay? So, yan. Makikitandaan na po yan. Talaga napakalaking bagay nitong WH questions kung saan ay nagbibigay sa inyo senyales na pwede kayong makagawa o makapagposisyon ng preposition na nasa dulo. Okay? Okay, pag gagawa tayo ng passive voice, pwede rin po yung preposition nasa dulo. Tingnan nyo. The pollution is being dealt with. Ang polusyon ay inaksyonan. Okay? Pag sinabi kasi nating passive, yung ating subject o pinag-uusapan, hindi siya yung gumawa ng aksyon. Ibang tao o ibang bagay ang gumawa ng aksyon. Pansin naman dito, ang polusyon ay inaksyonan. Nino? Yung makakasagot noong tanong na nino, yun yung gumawa. At kapansin-pansin, pag passive voice nga, hindi yung ating pinag-uusapan, hindi yun yung tagagawa ng aksyon. Kaya passive voice ang tawag. Okay? At saka yung gumawa ay hindi natin sinabi. Senyalis yun na passive voice din po yun. Naka-passive voice yung ating mensahe. So, mapapansin nyo, yung with dito nasa dulo na naman, na ang kanyang kapareha na noun ay itong pollution. Okay? Ngayon, ang style naman dito, informal English po ito kasi nasa dulo nga yung preposition. Para maging formal English yan, gawin nating active yung passive. At ito na mangyayari. Ilalagay na natin yung subject natin, magiging siya na yung tagagawa ng aksyon. Tingnan nyo, the government dealt with the pollution. Ang gobyerno ay inaksyonan ang may kinalaman sa polusyon. Okay? So, napansin nyo na yung subject natin pinag-uusapan, siya yung gumawa ng aksyon. Diba? Para aksyonan yung polusyon. Pag ganyan po, naka-active voice na. So, naka-formal English na uli tayo. Okay? Kaya, yan, pwede rin ang passive voice. Okay, dito naman, maaari po tayong gumamit ng relative clause para makapag-position na naman ng preposition na nasa dulo. Okay?
Di ba, pag gumagamit tayo ng relative clause, kalimitan nagamit tayo ng who, whom, that, which, where, at iba pa. Okay? Bali, ito pong relative clause natin na gagamitin ay bilang adjective clause. Ibig sabihin, meron tayong ilalarawan na tao o bagay. Okay? Pero yung clause nga, binubuo ng subject at verb na may kasamang alinman dito sa who, whom, that, which, where, at iba pa. Okay? So, dito tayo sa ating halimbawa, informal. She has a friend whom she will be engaged to. Kung mapapansin nyo, yun yung preposition, yung to. At ito yung clause natin, whom she will be engaged. Mas nauna. Diba? Mas nauna sa preposition. At ang kanyang inilalarawan, itong whom she will be engaged, ay itong kaibigan. Tingnan nyo. Siya ay may isang kaibigan. Ito yung ating clause, itong na makaka-engage niya. Yan, ito. Itong buong yan. Na makaka-engage niya. Inilalarawan niya yung kaibigan niya. Okay? Yun po yun. So, mapapansin nyo, baliktad na naman ang posisyon. So, informal yan. Dito tayo sa formal. Gawin nating formal itong informal. Okay? She has a friend to whom she will be engaged. Yan po yan. Yung to natin, yan yung preposition na nasa unahan na, yung adjective clause natin na whom she will be engaged, pangalawa, sumunod na sa preposition. Okay? Siya ay may isang kaibigan na makaka-engage niya. So, pwede rin po ang relative clause. Okay? Okay po, maaari din po tayong gumamit ng tinatawag na noun clause. Ang noun clause, yan po yung maaaring maging subject natin o pinag-uusapan sa ating mensahe o kaya complement ng ating linking verb o kaya isang object o kaya object ng preposition. Okay, dito sa ating halimbawa, syempre gagamitin natin itong ating noun clause bilang object of the preposition. Kasi sila nga magkaparehas, yung preposition at saka yung noun na ang ginamit nga natin ay noun clause na ang tawag ay object of preposition. Okay? So, maaari po tayong gumamit ng alinman dito sa what, that, how, why, who, whom, whomever, which, whoever, at iba pa. Okay? Para makagawa ng noun clause na magiging object ng preposition natin. Okay? Ito po yung ating halimbawa sa pang-informal. What you are asking for is too expensive. Ang iyong hinihingi ay masyadong mahal. Itong what you are asking, yan po yung ating noun clause. Okay? Makikitandaan na ha? Kung saan yung preposition po ay sumunod lang. Kasi naka-informal nga eh. Pero sa totoo lang, kaya ang ebidensya na itong noun clause natin ay object ng preposition pag naka-formal. Tingnan nyo. For what you are asking. Yan. For what you are asking. Kung mapapansin nyo, preposition tapos yung kanyang noun clause. Okay? Yan po yung ebidensya na object of preposition po itong clause natin na ito. Okay? So yan po. Pag ginawa nating formal, itong what you are asking for is too expensive, ay ganito mangyayari. For what you are asking is too expensive. Okay? Ang iyong hinihingi ay masyadong mahal. Kaparehas din po sa Tagalog nitong una nating halimbawa. Okay? At makikipansin, pag tayo ay gumagawa ng noun clause, hindi po tayo nagtatanong. Malalaman po natin yan ayon po sa position ng subject at ng verb na nasa noun clause natin. Tingnan nyo, subject muna bago itong verb. Pag ganyan po, subject muna bago ang verb, noun clause po yan. Pero pag ang ginawa nyo, itong R ay inilagay nyo sa pagkatapos ng what, tapos yung you ang ating subject, nagtatanong na tayo noon. Hindi na tayo gumagawa ng noun clause, kundi gumagawa na tayo ng tanong. Okay, tatandaan nyo ha. Pag ang R po o linking verb
o, o kahit anong verb, tapos mas nauna sa subject nyo, sa noun clause, hindi na po noun clause ang tawag doon, question na po yun. Okay? Tapos po, meron din pagkakataon na yung mismong ating pantanong, yun yung subject. May ganun din pong pagkakataon. Na pag ganun po ang sitwasyon, yung mismong pantanong natin, yun yung subject, noun clause pa rin ang ginagawa natin. Okay? Makikitandaan na ha. Binibigyan ko lang kayo ng tips sa noun clause. Pero ang pinag-usapan nga natin ay yung preposition sa dulo. Okay? Kung kailan dapat gamitin. Okay? Ngayon, ito naman, sa phrasal verb, gumagamit din po tayo ng preposition na nasa dulo. Pero, katulad ng go up, take down, sit down, pull up, etc. Pero ito po ang kaibahan ng phrasal verb. Ang verb at preposition ay pinagsama para gamiting isang verb. Okay? Yun ang kaibahan ng phrasal verb. Yung mismong preposition ay kaanib ng ating verb na ang gamit nila ay isang verb, hindi preposition. Okay? So, ito ang ating halimbawa. Informal. Carry on. Ipagpatuloy mo. Okay? Yun yung preposition. Nasa dulo. Pero, itong carry on na ito, ang tawag sa kanya ay phrasal verb. Okay? Pag ginawa natin formal yan, continue. Ipagpatuloy mo. So, kung mapapansin nyo, ang phrasal verb, pang informal English po yan. Pag formal English, yung equivalent na ibang salita niyan, katulad ng continue. Okay? Sa Tagalog, parehas lang sila. Okay po, ngayon alam nyo na ang phrasal verb na yung verb at saka preposition nagsama para gamitin bilang verb, hindi preposition yung nasa dulo. Ngayon, maaari din yung phrasal verb natin, sundan natin ang preposition. Okay? Na itong preposition na ito yung nasa dulo na pinag-uusapan natin. Halimbawa, sa informal, he is the hero I look up to. Yung look up, yan yung phrasal verb. Yung to, yan yung preposition. Nasa dulo. Okay? Siya ang bayani na tinitingala ko. Okay? Pag ito ay ginawa natin formal, ganito na. I look up to him who is a hero. Tinitingala ko siya na isang bayani. Okay? So, yung pinaka-noun ng to natin ay itong he. Pagdating sa formal, nagiging him, yung he. Kasi ang he, ang forma niya ay bilang subject, pinag-usapan. Ito namang him, ang forma niya ay bilang object ng preposition. Okay? Yun po yun. So guys, tandaan nyo lang itong pitong ito at pag-aralan nyo na maigi. At madali na para sa inyo na gumamit ng preposition na nasa dulo. At saka napakadami kong tips na ibinigay sa inyo, tandaan nyo na. At talagang gagaling po kayo sa English. Okay? So, pinag-irapan ko po talaga ito para sa inyo. Sana pag-aralan nyo maigi. So guys, maraming salamat po sa mga nagsasubscribe. Salamat po sa tiwala. Sa mga nag-share ng ating video para tulungan ng ating video. Sineshare sa ibang platform. Maraming salamat po sa mga nagko-comment, lalong-lalo na kay Sir Hot Popsi at kay Ma'am Helen Tanbongat from Bicol. Maraming salamat po sa suporta. Good day po muli sa inyong lahat.